Paano pumili ng negosyo na swak sa buhay mo? Real talk para sa mga aspiring na entrepreneurs. Ang daming gustong magnegosyo pero nalilito sila kung saan sila magsisimula. Ang dami kong nakikitang post online or tanong na ano ba yung mga patok na negosyo ngayon? Ano ba yung pwede kong inegosyo sa 50,000 or 100,000 na puhunan? Mga ganon. Yun yung mga laging tanong. Anong magandang negosyo? Pero, ang mas tamang tanong ay, anong negosyo ang swak sa buhay ko? Or anong negosyo ang swak sa buhay mo? Sa video na ito, ibabahagi ko ang mga real talk or paano ka pipili ng mga negosyo na swak sa buhay mo. Hindi ito based sa uso or trend, kundi sa totoong sitwasyon mo, sa oras mo, sa kakayanan mo, sa puhunan mo, at sa pangangailangan ng market mo. I'm Marissa Martinez, isa po akong entrepreneur at matagal na rin sa mundo ng pagninegosyo. Sa aking pagsisimula sa pagninegosyo, nagsimula ito actually sa tanong na to. Ano ang kaya kong simulan ngayon base sa meron ako? Pero bago ang lahat, may kwento ako na tsak na makakatulong sa'yo. Way back before the pandemic, nung nagdesisyon akong mag-resign sa aking trabaho, pinano ko na actually na matagal na magkaroon ng Sangyupsal restaurant sa aking komunidad. At dahil yun sa pagkahilig ko sa mga Korean food, nagustuhan ko talaga yung Korean cuisine. Dahil na rin sa impluensya, dahil matagal ako sa ESL industry at sa pagtuturo or pakikisalamuha sa aking mga Korean students dati. May mga recipe akong alam, tinuruan ako ng mga estudyante ko paggawa ng mga kimchi, mga ilang foods nila. Excited talaga ako. At that time, talagang alam kong passion ko siya. Pero nung panahon na yon, may ongoing na bridge construction sa aming lugar. So, nagkaroon ng inconvenience. Alam mo na, maputik ang daan. Kahit may diversion road, very uncomfortable. Lalo na yung pagpunta sa market, mga ganon. And at the time, I asked myself, ano ba talaga yung pinakakailangan ng mga tao sa paligid ko or sa paligid namin? At doon ako nagbago ng plano. Yes, I shifted my plan. Our house is along the road and it was newly renovated at the time. So, I used what I had. I opened a frozen shop instead, selling fish and chicken. Yes! Equivalent siya ng wet market. Yan. So, doon ako natutong maglinis, magtadtad ng mga manok, at maglinis ng mga bangos at tilapia. Actually, it clicked during that time. Nag-click siya. Kasi siguro, yun yung pinakakailangan ng community at that time. Yung daily ulam, malapit lang, at hindi na kailangan pumunta ng palengke. At that time, hindi rin ganoon karami yung frozen shop nung mga panahon na yon. So, looking back, kung pinilot ko yung Sangyupsal business na yon noon, na mas glamorosong negosyo, baka nagkaroon kami ng mga lugi or nalugi kami. Na mataas yung gagamitin mong kapital doon. Pangalawa, pandemic na pala ang susunod na kabanata. So kahit gustong-gusto ko talaga yung restaurant na yon, mas pinili ko muna ang practical na solusyon. Ito yung point ko. Unahin mong lutasin ang problema ng market mo, ng komunidad mo, or yung mga tao na napaligid sa'yo. Dream business can wait. But cash flow and community relevance, yan ang foundation mo. Ayan, so balikan natin yung mga lessons at paano ba talaga tayo pipili ng negosyo na swak sa ating buhay at sa buhay mo. Una, assess your life first before choosing your business. Paano mo i-assess yung buhay mo sa pagpili ng negosyo mo? I aligned my decision hindi lang dahil sa gusto ko yung negosyo na yon, kundi sa kaya ko at kailangan ng community ko. Pagbigay ng solusyon sa pangangailangan ng komunidad at market. Pangalawa, start with what you have. So, ano ba yung meron ako at that time? Yung bahay namin na along the road, ginamit ko yung location. I used our location. We used our renovated space. Kasi at that time, gusto ko talaga siyang iparenta.
Pero, yun na yung meron ako that time. Yun yung mga ginamit kong clue kung anong meron ako at ano man yung ongoing na local situation sa aming lugar. Yun yung mga clue na ginamit ko sa pag-assess kung ano yung aking magiging desisyon sa pagbuo ng aking business at paggamit kung ano yung meron ako. Pangatlo, choose the business that gives you the cash flow first. Not the one that you fantasize or you dream about. Cash flow. Parati kong sinasabi actually ang cash flow. Kasi una din sa akin, yan yung talagang naging malaking problema ko sa pagninegosyo at hindi ko siya talaga in-instill sa akin. Kaya paulit-ulit ko siyang ini-emphasize yung cash flow. Dahil ako rin hanggang ngayon gusto ko siyang ma-instill sa sistema ko. Cash flow gaming talaga ang pagninegosyo. Sa akin, kahit late ko na-realize, pero sa ngayon, gusto ko siyang i-emphasize at gusto ko rin siyang i-instill sa sistema ko at sa negosyo ko sa ngayon at sa susunod pa. Sabi ko nga, frozen shop may not be my dream business, but it solves a real problem at the time and of course, nagbigay din ng cash flow sa amin nung mga panahon na yon. A good business isn't just about idea that excites you. It's about what serves others and sustains you. So remember, at the right time, you can pursue your dream. But first, build your base. Yung pundasyon mo. Naniniwala ako na hindi masamang piliin ang negosyo na kailangan ng market mo. Kahit pa hindi yon ang iyong dream business. Kasi kapag may cash flow ka na, may suki ka na, doon ka makakapag-ipon ng lakas, ng puhunan, at confidence para simulan ang passion mo later on. Yon ang magiging tunay na kapital mo. Ulitin ko, hindi mo kailangang simulan sa dream business mo. You start solving a problem first. Pwede kang magsimula sa pangangailangan, doon mo matutuklasan ang diskarte mo. Minsan, akala kasi natin na ang kakulangan ng puhunan ang kalaban. Pero sa totoo lang, ang kalaban ay ang pagpili ng maling negosyo sa maling panahon. Ito yon. Timing plus tamang alignment is equals to survival. Kung gusto mong pinili ng negosyo na base sa kung nasaan ka ngayon sa buhay mo, sumali ka na sa Ka-Home Biz Nation. Isang komunidad ng mga small business owners na nagtutulungan, walang arte, walang yabang, puro diskarte. Ang negosyo, hindi yan pabilisan, hindi paramihan ng followers. Ang tunay na negosyo, pinag-iisipan at pinagtitibay araw-araw. Start with what you have. Solve the problem in front of you. At kung panahon mo na, dream big and go for it. I-comment mo naman sa baba, negosyo, idea ko. At pag-usapan natin yan kung paano mo siya mapapagana. Kahit limitado pa ang puhunan mo ngayon.